nila, hindi siguro para sa akin ng Canada. So, uuwi na lang ako. Yeah. So, I know that maraming mga kababayan po natin na nakaranas din nung same situation nila. Katulad ngayon po, nagkakaroon ng mga paghihigpit in terms of dun sa mga hiring ng mga temporary foreign workers, even mga international students po, some of them are struggling here. Kung paano nila i-continue yung kanilang dreams here. Oo, mahal pa naman po talaga. It's one of the most expensive pathway papunta dito sa Canada. Pinoy ako! Nagulat ako mga kababayan kasi i-interviewin pala ako dito. Pasok tayo dito. Ayan. Sariling atin. Kultura, tradition, sining. Ngayon ko lang po nakita ito. Opo. Sariling atin, Kasi community show. Ano Ayun. sila, meron Opo. silang, ang kinikater nila, Kuya, at saka ni Sis Ludi, mga iba rin ng ibang generation naman. Okay. Sige po. Yung mga organizations, Ating cultures and tradition. At saka mga special events. Kaya mamaya, meron kaming special event. Okay. Alam mo yun, Kaya... for a cause. Boss, for a cause. boss, mga aso. Yes. Saan yung Kuya? Tapos dedicated to para sa mga Humane Society. sa Pilipino. Kuya, ikaw nang bumindot whenever. Ayan pa sila talaga Nakalive, dito. gusto mo live ba? 3, 2, 1, action! May ganun pa. Yan. So, bisita natin dito ngayon sa aming studio si Sok de Mesa at saka ang kanyang butihing may bahay as well as Sister Malu Angeles ng Frozen Deluxe. Good day sa inyong lahat. Welcome dito sa aming maliit na studio. Ito po mga kapitbahay, si Sok, inimbitahan po natin dito. Siya po ay isang magaling na vlogger. Right, brother? Sikat na vlogger po Sikat ito. na vlogger po ito. Sa Edmonton, ay sa Alberta. Nung pong sinabi sa akin ni Sister Malu, sister, gusto kong makamit mo si Sok. Marami siyang mga followers. Ano siya, vlogger. Oh, that's good. Sure, dali mo sa studio. Pag-usapan natin kung anong matutulong namin sa kanya or vice versa, di ba? Kasi nandito tayo sa business na ganito, ating mga kababayang Pilipino na may mga business din, siyempre tulungan natin. Di ba? Tulungan lang naman yan eh. Walang Saka sinaan. mas maganda yung sis, di ba, na parang may collaboration. Yes. The better yung collaboration, mas makakaano tayo ng ating mga viewers. Oo. Hindi, tsaka nung nakita ko yung niya, yung sinabing pangalan, inano ko na sa Facebook, ni-research ko na. Tsaka kasi po, maiba tayo sis, no? Ang nagustuhan po namin kay Sok is very wholesome yung niya, yung pagbablog niya. Hindi po yung mga walang kwenta ba na. Yes. Kumbaga po very informative. Yes. Kaya napusuan po talaga namin si Sok na Hindi, alam mo nagustuhan ko doon, sister, yung tungkol doon sa mga agency na kumukuha ng mga tao sa Pilipinas or sa other country. Kasi siyempre, may mga kamag-anak tayo. Correct. Gustong pumunta dito. Totoo. Isasanla ang mga Kalabaw. property or whatever, kaluluwa. Huwag naman kaluluwa. Kalabaw na lang. Para lang makapunta dito, di ba? At saka, So, I like that. sis, Yung informative pinigay mo masyado. kung That's ano-anong very mga agency, yung talagang mapagkakatiwalaan. Yun. At ang maganda yung mga research mo kung ano-ano mga kumpanya yun. Kumain pa nga siya kahapon ng elepante. Tingnan ng elepante. Ear. Saan ba? Saan ko na yun? Ano ba meron Parang ang kahapon? sarap, sister. Parang malaki siyang tinapay na. Oo, may mga I know that. Sa package, heritage diba? system, Sa meron heritage, nun. Oo. Madali lang gawin yun. Sabay ka nun eh. Kaya-kaya. So, since when ka nag-umpisa mag-vlog? First of all po, I would like to thank everyone
dito sa... Biglaan po ito. Ano? Kanina ang pagpasok ko, sabi ko, nasa studio ko. Sabi ko, kunin ko na rin yung camera ko. Gusto ko mag-record. Siyempre naman. Ayun. And yun po, salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na tayo magkita-kita mga kababayan. At ma-invite ako dito ni Tita Malu sa dun sa kasi Tita Malu is from Frozen Deluxe. Yeah. Yun, isang business po dito sa Edmonton, and I think we're spreading Surrounding areas across as well. Yeah. Alberta Canada. po. Alberta. Yeah. Alberta muna. Ayun. Palakasin mo na natin Working on it. At yun nga po dito doon sa platform ko po sa Facebook ko at saka sa YouTube ko. Una po nag-umpisa ako as yun ang pag-share ng mga information. Free information para sa mga kababayan natin na mga nag-a-aspire papunta dito sa Canada. And with that, sabi ko gusto kong i-extend yung aking reach. Hindi lang yung mga Filipinos, mga kababayan natin na coming from outside of Canada na gustong pumunta dito sa Canada. Gusto ko ring ma-highlight yung mga kababayan po natin na naandito naman, like may mga businesses that they are successful para ma-inspire po yung ating mga kababayan na, hindi lang pala tumitigil ang opportunity ko sa Canada bilang temporary foreign worker. So, pwede rin pala akong maging permanent resident, maging citizen, at maging business owner. Ano po? Yeah. So, yun po, yung para ma-inspire yung ating mga kababayan. Yeah. Hindi kasi alam mo dito sa Canada, we are very fortunate. We are very lucky to be here. Kasi kung nasa atin tayo, anong buhay natin? Unless na lang kagaya tayo ni Sister Malu na... Uy, grabe siya. Pera, o diba? Grabe siya. Kasi diba dito, Wish ko lang. everybody's equal, no? Sa atin, hindi eh. Tsaka maraming Lots of opportunity. Lots of Lots of opportunity. That's why I like it here, you know? At saka, alam mo sis, ang kagandahan dito, kasi may mga business din ako sa Philippines, napakahirap ayusin ang papeles sa atin. Kung wala kang ilalagay, hindi mapapabilis ang buhay. I'm sorry po, but I'm just being realistic. Yeah. Like ngayon po, nagpapaano kami, meron akong pinapaayos sa papeles, ganun lagi ang kalakaran. Ipa-expedite natin ma'am, ganito, so on, so forth. Samantalang dito, follow mo lang yung steps nila, you're good to go. You can do it Napakabilis po dito. Yeah. Ang pinaka-maximum na siguro, pwede lang sa eskwelahan po. Yung license talaga sa school, inaabot ng 2.5 years po. Pero kung mga business mo lang, katulad nung natin, hindi siya ganun katagal. Tsaka sundan mo lang yung nila sis. Yeah. It's easier talaga. Yan. Kaya mas okay. Yeah. So ano pa ang mga nire-research mo, pinapakita mo sa yung YouTube at channel nila? Sa YouTube channel ko po, tsaka sa Facebook ko nga po. Para yung mga nanonood din sa amin, makita din nila. So, sundan niyo po ako, Soc De Mesa, Soc Digital Media, doon po sa Facebook, at saka po sa YouTube po, Soc Digital Media. So, yung mga pinifeature ko nga po is more on, katulad po nito, Filipino community. Ayun. So, para malaman po ng mga kababayan natin from outside Canada kung ano yung buhay natin dito. Exactly. Correct. Diba? Kasi alam ko po, we have different stories to tell. May mga na-interview po ako ng mga kababayan natin na they struggled first bago sila naging successful. True. Kaya yun po yung gusto ko malaman kasi yung ibang mga kababayan natin nag-i-struggle sila and dumarating po kasi doon sa point na sometimes na parang gusto na nilang mag-give up. Ano po? Depress sila, hindi nila alam ang gagawin. Sabi nila sa sarili nila, hindi siguro para sa akin ng Canada. So uuwi na lang ako. So I know that maraming mga kababayan po natin na nakaranas din nung same situation nila. Katulad ngayon po, nagkakaroon ng mga paghihigpit in terms of dun sa mga hiring ng mga temporary foreign workers, even mga international students po, some of them are struggling here. Kung paano nila i-continue yung kanilang dreams here. Mahal pa naman po talaga. It's one of the most expensive pathway
papunta dito sa Yeah, Canada. as a student, yun ano? po. Natalis kung Korean tayo or Oo, marami yes. silang mola. Eh, syempre, So- mga kababayan natin, di ba? Sabi ko nga, nagtitinda na lang ng kalabaw. Ayun nga po. Makarating Sasanla lang yung ng mga Oo. lupain, tapos At ano bang binago nila doon sa Sok, sa student visa? Parang, di ba dati after, parang habang nag-aaral sila, They can work. they are allowed to work? 20 Or hours, 20 I think. hours. 20 Yun ang hours alam a week, ko. yeah. Oo. So, marami na po mga pagbabago. Marami Ano na. po, Mahirap in na, terms sis. of dun sa mga kailangan nilang mga courses, mga programs na kailangan pumasok siya dun sa tinatawag na PGWP. Ano po, kasi yung ibang mga programs hindi po pumapasok doon eh. Oo. Kaya kung yung program mo hindi papasok doon and it's not pathway for you to become a permanent Yeah, here. you stay here, oo. Yeah, so Wala yun lang, po, wala lang yung Sayang. pinag-aralan mo. Oo, kaya yun po, Pero lagi pong sa ina-advise ko sayang. to sa mga followers ko na lagi po kayong mag-research, ano po, Totoo, yung mga totoo. tamang information po sana makuha nila. Oo. Kasi ang dami na po sa, ngayon po kasi it's parang year of yung information technology Oo. na madali pong kunin yung mga information Yes. pero sometimes maraming impormasyon na hindi rin naman totoo. Oo. Di po ba? Fake news. So, yun Fake news, po. yes. Oh. Yeah. Kaya nga po, katulad nito po, nandito po tayo sa Omni News. Mga kababayan, isang media na talaga mapagkukuhaan natin ng mga impormasyon na legit. Ano po, hindi po yung, kasi ngayon po, basta magkaroon na ng camera ang isang tao, pwede na siya maging media. Yes. Ayun na. Diba? Pwede na siya mag-share ng kung ano mang Oo. information na Ano na. nasa isip niya, Oo. nasa palagay niya, pero without yung talagang proper research. May AI pa. Oo. Oo. May AI na reporter na rin po ngayon Oo, eh. meron na. Ayun po. Yun nga ang kagandahan nitong ginagawa ni brother. Very informative yung Totoo. nung ni-research ko siya, That's really sinabi ko. good. Kasi hindi kita kilala, pasensya ka na. Hindi mo rin ako kilala. So, Hindi, that's okay. actually, sis, hindi ko rin siya kilala. Oo. Ang nag-introduce sa akin si Ron. Mm. Matagal naman magkakilala ni Sok. Sabi niya gano'n, ba't hindi lapitan mo? Tingnan mo yung ano niya, sabi niya. Oo. Kasi nga nagre-research din ako, Sok. Sabi ko, sino ba yung makakatulong sa atin? Sabi ko, para mapadali yung... Kasi syempre, sis, kung hindi ka mag-iingay, di ba? Hindi tayo makikilala. Oo, Di ba? Kung wala hindi ka nang lalaki, mangyayari. Yeah. walang mangyayari sa'yo, di ba? Exactly. Kahit gaano kasarap yung product mo, kung yung marketing mo naman is tulog, Oo. eh paano ka nga makikita ng tao, di ba? Totoo. Yun, guys, ni-research ko yung ano niya. I really like it. Kasi may marami naman vlogger kasi, di ba sis? Oo, Marami mga vlogger. Marami, na- pero siyempre, Kailang- pipiliin mo rin yung... Oo eh, ano parang mo. ganon. Oo, Parang hindi yung lahat iba ng kasi- vlogger. Yung iba kasi parang may kalokohan. Marami na po May kasi substance, may Oo. substance yung kay Sok. Oo. Hindi, ibig sabihin, walang ano walang vlog lang ng vlog, just to be a vlogger. Oo. Pero walang, Just for the views. just for the views. Walang, Hindi, wala namang masama. walang sis, sustansya. kung- Oo. Oo. Walang Walang masama matutunan. Kung ang pagbablog nila yung mga kalokohan, okay naman din yun kasi Yeah, entertainment. entertainment, no? Oo. Pero kung nasa business ka, paano mo naman ilalagay yung ano? So, kailangan nyo din po ng isang credible ano po. Oo naman. Oo naman, Siyempre, so. magdadala Yeah, ng oo inyong, naman. Kasi product. it follows di ba? Parang domino effect yan eh. You have to choose. Kasi nga, like what I have said, mas mainam yung may substance yung Masustansya. masustansya, kuya. Ayan, at teka muna, may konting commercial. Merong nanonood sa atin dyan, si Joel, ano to, daddy? Sare? Sorry. Sorry. Shout out. Oh, shout Ayan. out, yan. Huwag ako, Tapos si si Randy Marlene. Salvador, yan. Thank you for Yan. watching. Thank you for watching. Hello sa inyo. Yan, O kung yung meron, nga pala, yung wife ko po, papakilala ko lang. Oh, pakilala mo, syempre naman. Ayan po. Lagi mong tinatago, maganda kasi. Ikaw talaga. Alam mo, ganun daw yung mga asawa na siloso ko. Josephine from Tinatago. Lucena. From Lucena City Lucena po kami, City. hello sa mga taga Lucena City po, sa mga Yeah. taga Quezon. Oo. Ayun. Hello yan. po sa inyo. Yung po sa ating mga kababayan na nag-struggle, kagaya ng sinasabi ni Brother Sok,
mag-reach out lang po kayo sa amin na gagaya niya, ang dami niyang alam po sa government. Yeah, oh. that's true. Ayan, Mag-reach out libreng lang. ano na po yan. Oo. Libreng Reach out guidance. lang, magtanong-tanong kayo mahiya. Totoo po yun. Hindi kayo nagtatanong o nagtatanong kayo, ibig sabihin kayo walang alam. Ibig sabihin, hindi Mahiya na po lang, tayo, mahiya lang. kayo mahiya. Lahat po tayo matalino dito sa Canada. Hindi tayo mapupunta dito kung wala tayong alam, di ba? Oo. Tama Kaya yun. magtanong lang po kayo, you want to move up? Oo. Andito lang po kami. Yeah. Magtanong po kayo, sasagutin po namin ang mga tanong ninyo kung kaya po, hanggang sa kaya po Hanggang namin. sa kaya diba? ng aming kaalaman. Oo, di ba, no? At bukod po dyan kasi meron po tayong mga kaibigan din na talagang legit na mga immigration consultant po. Oo, yan. Ano po, Totoo. na mapagtatanungan natin, That's true. even ako po, natatawagan ko po sila ng libre Oo. para sa konsultasyon. Katulad po nung Mercan, ano po, mabanggit ko lang Yan, po. oo. I like So that. yung Mercan agency po, ang contact po natin dyan si Miss Marjorie Quintos. Ano po, from Mercan. I know Ayan her. po. Kaibigan natin yun. Kaibigan nila. Yeah, long time, nila. long time. Ba't kasi nagtatago na siya ngayon eh. Si Kasi ako Marjorie, nang busy. Busy, dahil busy. Busy na, busy na. oo. hindi pa siya sikat nun. Oo. Ngayon sikat na, kaya nagkalimutan na kami. Oh, yeah. Nagkaibigan natin yun. Opo, kaibigan po natin. Long time ago pa yun. Kinakamis niya. Opo. 90s pa yata. Yeah. 90s. And then, actually, you know what? Mercan, they're the one who brought 700 Lot of, 700 nurses. nurses. Ano ka ba, kuya? Isa ako dun. Ay, ganun. Kasama, Isa po what kayo. year? Ako yung pinaka-last na batch. 2007. 2009. Okay. So, Mercan din po pala kayo? Yes, Mercan okay. din. Kaya Ako din alam po ko- kasi Mercan. Oo, alam ko yung Mercan. Yeah. Kaya magaling na ano yan. Ako hindi malilimutan nun. Oo. Hindi, kami nag-ano nun eh. Sa American. Kami sumalubong. Nag-video doon sa mga nurses. Doon dumating, may paparty siya. Anyway, one day na i-chat natin si Yeah. Marjorie. Opo, pwede ko pong tawagan. May, Uy, may vlog- contact po ako sa Vlogger na rin siya. Opo. So, nagpa-vlog din po, nakaka-collaborate ko po siya That's sa good. That's mga good. videos. That's good. Yeah. Ano po. Si Marjorie kasi ang ganda ni Malot. Uy! Grabe si Kuya. Ayan, oh. Uy. Di ba? Ano, maganda siya? Opo. Oh, Opo. nga pala kuya, huwag kalimutan, magkakaroon na po ng longganisa lukban ng frozen. Yan. Kaya lang hindi ko pa inaano kuya kasi nga wala pa yung physical longganisa eh. Paglabas na, kasi ginagawa pa yung label, ginagawa pa lahat. So pag lumabas po yun para sa mga taga Quezon. Yan. Ayos. Quezon Province. Matitikman nyo na ulit ng inyong pinaka Ate Malu, yan ba yung, masarap. kasi alam po, yung longganisang lokban, medyo manamis-namis yan. Yes. Tsaka ang ganda ng Hindi, ano totoo. niya, so yung Masarap. pagkagawa, Oo. pati yung sinulid galing pa sa atin, sister. Talaga? Talagang Oo. authentic. Kaya nung dinala ko sa bahay, pinatikim ko doon sa bisita namin. Mm-mm. Sabi ng taga Quezon ng mga visitors ko, ate, Good. Oo. Kaya sabi ko, wala nang sasabihin. Good, kung good. Hindi, gaya kahapon, nandun kami sa kaibigan namin, nag-meeting kami. Eh di syempre, inalo ko ng frozen deluxe na hotdog. Oo. Uy, masarap ang hotdog natin. Oo nga, sis. sabi niya, sister, pwede bang matikman muna? Buti na lang yung pinag-meetingan na, meron siyang pondo na hotdog Oo. ng frozen deluxe. Sabi ko, sister, luto mo yung isa. Ako nang bahala daw. Oo. Pinaluto ko yung isa, natikman. Oo. Kasi daw, yung mga hotdog na binibili nila dati, kaya di sila kumakain, it's like a gum. Kumukulubot, sis. Ano, yung Kumukulubot. Oo. Kasi depende po yun kasi sa casing. Yan. So, sa Hindi totoo daw lang po masarap. yung casing natin sa Frozen Deluxe, hindi po to putyo-putyo. Oo. And then nga, nung natikman nila Hindi yung segunda frozen mano. deluxe na hotdog, Oo. yung cheese hotdog, sister, Oo. sabi niya, sige sister, order ako ng 5. Oo. Buti na lang, meron ako ponto sa bahay. O yung isa, nag-order ng 3. O sige. Yung isa, 2. O, Kasi sis, alam mo naman ako, maarte ako, di ba? Oo. Ako hindi talaga papasa sa akin, sis, pag hindi masarap, ayoko. Mm-mm. Nag-aaway na kami ng chef ko eh. Oo. Ano ba yan? Sabi ko pa, baguhin mo. Sabi, ito naman, sabi ma'am, 3 ulit na, 3
revision, ay kahit sandaang revision yan, Oo. kailangan makuha natin yung tamang lasa. Oo, syempre naman. Kasi kailangan po masatisfy natin yung Quality. natin, tsaka yung Quality quality is talaga. very- Quality-wise is very important. Yan. Hindi lang yun. Ang price ng Frozen Deluxe is lang talagang Sus, hindi pa. affordable. Kaya nga, gusto ko nga sa ika-6 month natin Oo. mag-50% tayo. Okay, that's good. Para mas matikman ng lahat. Mm. Kasi kahapon, nag-deliver po kami, may mga magka-camping. Mm. Ang daming in-order kahapon, grabe. Maganda. Tuwan-tuwa sila, kuya, kasi nga, hindi na daw sila magluluto. Ah! Fan na lang sila, fan. Kaya dapat suportahan po natin pagdating sa quality food. Ayan po, Frozen Deluxe. Ready to eat na po Ready yan. to eat. Mga Pagdating frozen. naman po sa quality na Filipino community show. Sariling atin po. Kay Sis At Ruby syempre po, quality vloggers. Ayun. Yan. Maraming po salamat. Maraming salamat. So, Teresa. Oo nga po. Hindi, so, kailan ka nag-umpisang mag-vlog? Natanong lang. Ganito po ang history talaga niyan, po. So matagal na po ako nagba-vlog ng, kumbaga sari-sari lang, kung ano lang maisipan kong i-vlog noon. Wala talagang Walang definition, niche no? na tinatawag, po. So until nagkaroon po ng pandemic. And nung pandemic po, essential worker po kasi ako janitor po ako. So doon po sa school na nililinisan ko since walang masyadong ginagawa dahil pandemic. Walang estudyante. Walang estudyante. Walang magdudumi. Wala rin masyadong nililinis Yeah. nung time na yon. Oo. So, nung papasok ako ng trabaho, naisipan ko, sabi ko, ano kaya ang mai-share ko ngayong pandemic na walang, naka-shutdown Oo, walang activities. Sabi ko, ano kaya yung Oo. sa palagay ko, magkakaroon ng interest yung aking mga viewers na panoorin. Sabi ko, ano kaya i-share ko yung aking experience as a janitor. Sabi ko, magkano sinasahod ko dito. So, dun po nag-umpisa, i-share ko, sabi ko, yung sahod pala ng janitor dito, kinumpute ko po for a year, aabot ng 1 million in pesos. In pesos, Sabi ko, Malaki din. pag Milyonaryo tinumper ka ko, na. milyonaryo pala ako. So, yun po yung unang vlog ko na sinabi ko, ang sahod ng janitor dito, milyonaryo sa Pilipinas. Ano po? So, shinare ko yun. Ang dami nagkaroon ng interest. Ang laki po pala ng sinasahod ng janitor dyan. Ano po? Oo. So, nagkaroon ng idea yung mga kababayan natin na cleaning, ganun po, at iba't ibang mga experiences nila. Nagtanong sa akin ngayon. Oo. Nag-trending doon sa mga tanong ko, at saka doon po umangat yung aking mga subscribers Oo. at saka mga viewers. Mm-mm. So, sabi ko, interested pala sila tungkol sa buhay ko dito at kung paano sila makakapunta. So, ang ginawa ko po, binasa ko po yung mga comments. And then from their comments, doon po nag-umpisa talaga na nagkaroon ako ng idea na, paano nga ba ako nakapunta? So, sharing my own experiences. Kasi nung pumunta po ako dito, through Mercan nga po, wala po akong binayaran. Yeah, true. So, That's very true. no processing fee, Yeah. no placement fee. Employer Tapos, ang magbabayad. employer ang magbabayad lahat, which is, nung ni-research ko talaga dito, talagang nasa temporary foreign worker program po na gano'n. Na dapat ang isang applicant, wala siyang babayaran if Oo. he is coming from outside. Good. Lalo na kung temporary foreign That's worker. true. Ano po? Oo. So, doon ko shinare. Sabi ko, nung pumunta ako dito sa Canada, wala akong binayarang processing fee, no placement fee, Totoo tapos po yan. legit pa ang agency na ito. Oo. Kami nga po noon Oo. bayad pa tinuluyan namin for 2 months. Ayun. Sagot ng Mercan. Mm-mm. Ay, hindi. Sagot na pala ng Alberta Health. Pero, Mm. ang Mercan ang nag-arrange. Nag-arrange, Yes, oo. yan. Yeah, Ganun naman talaga dapat ano, di ba? This is maraming agency na loko-loko. I know. Kung ano-anong hihingin sa'yo ng mga, alam mo na. Peperahan ka. Oo. Lalo na kawawa galing yung sa mga atin. kababayan Kawawa, natin yeah. talaga na Yeah. mga Mm. nanaloloko. Yes, that's No? true. Kaya actually, that time po, wala naniniwala sa akin. Sabi, totoo ba yan? No placement fee? Sabi, alam ko lahat ng agency may placement fee, may babayaran. Kasi Sabi ko, ganun, hindi ganun, pala. ganun so kang kalakaran sa Oo. amin eh. Hindi. Daming ganun Ayun. kalakaran. Legit talaga ang Legit talaga. Kaya, nung shinare ko po yun, may mga nag-apply po doon. And then, dati po kasi hindi lang Mercan ang aking in-applyan. Nag-apply din po ako sa Eddie Iba't Staff ibang- Builders, Oo. sa IPAMS, Mm. Staff I House. think IPAMS, maganda Opo. rin ang IPAMS eh. Mm.
Mostly Middle East yun. Opo. Yeah. Opo. Mostly, yun po ang pagkakaalam nung karamihan na itong IPAMS, Middle East to. At saka, kilala po sila, yung IPAMS, sa mga Trades. Parang mga skilled. flight attendant po. Ah. Mga flight attendant. Ano po? Tayo natin. Do- Sister, Ayun. Mga bisyosa. pag nag-heels tayo, yun na yung height na yun eh, di ba? So, hindi po nila alam, Dati, alam mo ba, sa UAE, Mm. nag-ano doon, naghanap ng mga, nung nagbubukas pa lang po yung Emirates Airlines, Oo. na iba yung istorya. Kahit ang height mo, 5, tinatanggap sis. Oo, kasi nga desperate sila that time. Kuya, walang ano eh. Hindi, sa pile lang naman na mahigpit eh. Ganun ba? Oo. May liliit man yung ibang ano talaga. Yung ibang airlines talaga. Alam mo, iniisip ko nga kuya, siguro sabi ko kaya matatangkad ang hinahanap nito kasi pag nilagay yung luggage, sa ibabaw hindi maaabot. Oo, kumulit ka, hindi maabot. niya. Di ba? So doon po nag-umpisa yung ano ko, yung Storya mo. yung storya ko. Oo. And then ang dami na po na nagtanong sa akin at doon ko lang po bine-base yung aking mga gagawing mga content. So, and then basing it more on my experience. Ano ba yung experience ko? Yeah. Paano ako nakapunta dito? Ano yung mga pinagdaanan ko? So, until such time na meron ding mga subscribers ko po na nakakarating na dito during pandemic po ito, ano? Oo. So, nung during That's pandemic, walang naniniwala sa, may nakakarating talaga dyan. Sa may pandemic ngayon, naka-shutdown. Sabi ko, hindi, papatunayan ko sa inyo, may interviewin ako. So, meron na po akong mga subscribers nakarating dito, kinontak po ako nila. Oh, that's Sabi nila sa akin, sir, nakarating na po ako dito sa Canada. Hindi ako makapaniwala na nakapag-apply ako, tapos nakaalis ako sa doon sa bansa na pinagtatrabaho ko. Nanggaling po yung iba sa sa Taiwan, sa Japan. And then sabi ko, maganda, interviewin kita para malaman nila na talagang may nakakarating, actual. So doon po ako nag-umpisa mag-interview na patunay na may nakakarating during that time po. So marami po kaya most of my subscribers po na nakakarating dito, talagang yun po ang sadya ko, interviewin sila para malaman din nila yung experience nila, paano sila. Ma-share po sila. Ano po? Mga tulong sa At nakaka-relate po yung mga audience ko na, halimbawa, if you are coming from Taiwan, meron palang way kung paano ako makapunta dito. Kasi yung mga nakarating po dito, iba't iba pong paraan eh. Meron po direct hire na pumunta po dito, Kaya ni-sponsor ng asawa. Opo, may mga ganun po. May mga nagbayad din po talaga, totoo, May nagbayad po sa agency coming from cross country. Ano po?